Toyota Vios mga bossing, at nakarekta yung fan niya and bumubulwak daw yung tubig din dito sa may bunganga ng radiator. Pag tinanggal tong radiator cap, parang ipo-ipo na gumagano ba. Pagka ganun po sa mga ganitong sasakyan, walang thermostat. Kaya ikot lang ng ikot po yung coolant. Kailangan natin malagyan ng thermostat to. So nirekta rin nila ang fan. Ayan, binabalik ko na po, tinanggal ko na yung mga nakalagay sa kanya. Yung wiring din ng aircon ay bago na. Bago na ang relay, bago na ang fuse. Kaya rin siguro pagka nag-aircon si bossing, bumabagsak yung minor. Walang idle up. So bago tayo magpalit mga bossing ng IACB o kung ano man, siyempre ibalik muna natin sa stock wiring kasi pag ganun maaaring naputol po yung trigger wire ng idle up ng pag nag-AC doon sa ECUs, kaya walang nagko-command ng idle up. And pati yung sa busina iba na rin, ayun. Pero sa busina hindi muna natin papakialaman. Mas maganda nga kung maibalik talaga to sa stock wiring lahat mga bossing. Sobrang taas ng minor, medyo napababa naman na natin, pero ayun nga, dahil nga nakarekta ang fan, ang tagal ma-reach yung normal operating temperature. Dagdag sa konsumo ng gasolina and time to time may jerking, hindi lalabas yung optimal power ng engine dahil laging malamig po ang makina. Lalo na pag tumakbo na yan, mas lalamig pa yan. So ayun mga bossing, itatama lang natin to. So ito mga bossing, i-check natin kung stock wiring na ba siya. I-key on natin, then tanggalin natin yung socket nung ECT niya o yung CTS, coolant temperature sensor. Ayan. At naka-key on. Sa ibang sasakyan po, kailangan i-start mo muna yung engine. So dito naman sa Vios, key on lang, at pag hinugot mo tong socket ng coolant temperature sensor, dapat direkta ng under ang rod fan. So tingnan natin mga boss. Yun, under na siya. At syempre dapat yung buga ng hangin ay papasok. Lahat papasok dito sa engine mga bossing. Pag nandito yung kanyang rod fan o yung kanyang cooling fan, dapat papasok pa rin sa engine. So ayun, stock wiring na siya mga bossing. Pag linagay natin to, dapat titigil yan. Ayun. So ayun, ayusin ko naman yung wiring ng aircon dahil iba na rin yung linya nung sa aircon. Ibabalik natin sa stock wiring, yung sa AC system niya. Isa rin na dahilan yon, siguro hindi pa natin masisigurado kasi hindi ko pa naman nabaklas at hindi ko pa na-check kung may naputol sila na wire doon, kasi minsan napuputol yung signal wire ng ECU to IACV. Para pag nag-aircon, tataas yung idle niya. So check natin yan mga bossing. So ayun mga bossing, naibalik ko na sa stock wiring yung aircon and check natin kung gumagana na yung IACV, nag-idle up na ba siya pagka nag-on tayo ng aircon. Switch on natin ang aircon mga bossing, tignan natin kung tataas yung idle. So dati mga bossing, ang idle RPM nito ay sinet nila sa 1,200, minsan tumataas pa ng hanggang 1,300. Para pag nag-switch on ng aircon, hindi manginig ang makina, hindi masyadong mababa yung idle RPM, at hindi siya mamatayan ng engine. Ngayon mga bossing, naset na natin sa kanyang recommended na idle RPM.